Ka-Express, malaking pasabog na naman sa mundo ng basketball. Ginulat ni Kai Sotto ang lahat matapos lumabas ang mga unang detalye ng kanyang pagbabalik at hindi na siya ang parehong Kai na nakilala natin dati. Sa kanyang comeback, dala niya ang daming pagbabago na siguradong magpapataas sa level ng Gilas Pilipinas. Unang-una, halatang mas malakas na ang kanyang pangangatawan. Mas mabigat na ngayon si Kai kumpara noon, pero hindi lang basta bigat, ito ay muscle mass na magbibigay ng dagdag tibay sa kanyang laro. Bukod pa riyan, matapos ang matinding hamon ng ACL injury, mas malakas na ang kanyang tuhod at mas sulit na ang lower body strength. So ibig sabihin, mas handa na siya sa banggaan sa ilalim at mas mataas ang kumpiyansa sa kanyang movements. Hindi lang katawan ang transformation ni Kai kundi pati laro. Mas bumilis ang kanyang galaw, bagay na malaking tulong para makasabay sa mabilis na tempo ng international basketball. Mas gumanda rin ang kanyang shooting mula mid-range hanggang 3-point range, kaya't nagiging versatile weapon siya para sa Gilas. At dagdag pa, mas pino at mas kontrolado ang kanyang handles, isang bagay na bihirang makita sa isang 7'3" big man. Pero marahil, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang maturity na dala ni Kai ngayon. Hindi na siya yung batang inaabangan lang ang paasa sa ilalim. Si Kai ngayon ay mas matatag, mas determinado, at mas handa sa pressure ng pagiging isa sa mukha ng Gilas Pilipinas. Kung lahat ng ito ay pagsasamahin, malinaw na ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang simpleng comeback, ito ay transformation na kayang magdala ng Gilas sa mas mataas na antas. At ang tanong, handa na ba ang buong mundo sa mas malakas, mas mabilis at mas mature na Kai? Ka-Express, kung dati ay kilala natin si Kai bilang slim giant ng Gilas, ngayon ay ibang klase na ang makikita natin sa kanyang pagbabalik. Matapos ang ilang buwan ng matinding rehabilitasyon at training mula sa kanyang ACL injury, dumating na ang oras para ipakita ng 7'3" big man ang kanyang transformation at masasabi natin mas malaki, mas malakas at mas handa siya kaysa dati. Unang bagay na mapapansin ng lahat, mas malakas at mas mabigat ang katawan ni Kai. Kung dati ay kini-question ang kanyang kakayahan sa banggaan laban sa mas matatangkad at mas mabibigat na big man ng mundo, ngayon ay ibang usapan na. Nag-focus si Kai sa pagpapalakas ng upper at lower body, kaya't mas matibay na siya sa ilalim ng basket. Ang dating batang madaling natutulak, ngayon ay may panangga na at kayang makipagsabayan sa physicality ng international game. Pangalawa, matapos ang ACL injury, mas naging sulit ang kanyang tuhod at lower body strength. Hindi ito hadlang, bagkos ay naging advantage pa. Dahil sa matinding therapy at conditioning, mas nagkaroon siya ng explosiveness at balance. Kung dati ay mabagal bumaba at umaangat sa depensa, ngayon ay mas mabilis ang recovery steps at kaya niyang habulin kahit ang mabilis na guard sa switch. At hindi rin puro lakas ang transformation ni Kai, mas gumanda ang kanyang shooting touch mula sa free throw hanggang beyond the arc. Kung dati umaasa lang siya sa post moves, ngayon ay threat na rin siya mula sa labas. Ang ganitong versatility ay napakahalaga para sa Gilas, lalo na sa modernong basketball, kung saan kailangan ng big man na may shooting ability para ma-stretch ang depensa. At dagdag pa, umangat din ang kanyang handles para sa isang 7'3" player, malaking bagay na kaya niyang mag-dribble ng mas kontrolado at makapag-create ng sarili niyang tira. Hindi na lang siya nakadepende sa entry pass mula sa guard, kaya na niyang magsimula ng opensa at umatake off the dribble kung kinakailangan. At higit sa lahat, mas mature na si Kai. Hindi na siya basta prospect lang na pinapangarap makapasok sa NBA. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang mas malinaw na direksyon at mas mataas na kumpiyansa bilang haligi ng Gilas. Kung dati ay bata pa at nangangapa, ngayon ay leader na handang magdala ng bandera. Ka-Express, ibang Kai Sotto ang babalik at siya, eto ang Kai na matagal nang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Ka-Express, hindi lang basta simpleng pagbabalik ang gagawin ni Kai, kundi isang total transformation na siguradong ikagugulat ng buong basketball world. Sa mga unang report at video na lumabas mula sa kanyang training, makikita agad na ibang-iba na ang katawan ni Kai. Mas mabigat, mas defined ang muscles, at mas halatang nag-focus siya sa strength training. Kung dati ay nakikita siya na madaling natutulak sa poste ng mga mas malalaking big man sa NBA o international stage, ngayon ay tilahanda na siyang sumabay at makipagbanggaan. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang kanyang lower body strength. Matapos ang ACL injury na ikinabahala ng marami, ginamit ni Kai ang mahabang pahinga
para hindi lang magpagaling, kundi palakasin palalo ang kanyang tuhod at core. Kaya ang tanong ka-Express, handa na ba tayong saksihan ang bagong era ni Kai? Ka-Express, ang pinakamahalagang tanong ngayon, ano ang epekto ng pagbabalik at transformation ni Kai sa Gilas? Dahil sa bagong anyo ng kanyang laro, mas malakas, mas mabilis, mas skilled, tiyak na magbabago rin ang dynamics ng ating national team. Una sa lahat, babalik ang konsepto ng Triple Towers na minsan nang pinag-uusapan para sa Gilas, Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Noon marami ang nagsabing kulang ang chemistry at spacing kapag pinagsama ang tatlong higante. Pero ngayon, may bagong dimension si Kai, nagiging mas posible gumana ang kombinasyon. Dahil kaya na niyang umatras sa 3-point line at maging floor spacer, nabibigyan ng mas maraming puwang si Junmar Fajardo sa loob, habang si AJ Edo naman ay maaring maglaro bilang mobile defensive anchor. Well, sa madaling salita, hindi na magiging clog ang shaded area ng Gilas, mas fluid ang ball movement, mas unpredictable ang offense. Pangalawa, mas titibay ang depensa. Alam naman natin na mahirap talunin ang mga Oceania teams gaya ng Australia at New Zealand dahil sa kanilang laki at bilis sa frontline. Sa pagbabalik ni Kai na mas explosive at mas matibay sa depensa, may kakayahan na ang Gilas na sumabay sa rim protection at rebounding. At idagdag pa ang energy ni AJ Edo at ang veteran strength ni Junmar, posibleng magkaroon ng isa sa pinakamalakas na frontline sa buong Asia. Pangatlo, mas lumalalim ang offensive options ng Gilas. Kung dati ay umaasa lang kay Kai sa putbacks at trap passes sa ilalim, ngayon pwede na siyang maging stretch big na tatayo sa perimeter. Magiging mas mahirap para sa kalaban kung ang 7'3" na sentro ay biglang babanat sa 3-pointer o magsisimula ng fast break gamit ang sariling dribbling. Kapag nangyari ito, makakakuha ng mas maraming open looks sina Dwight Ramos, Sergio Perez at Kevin Kimball kung sakaling makalaro. Pang-apat, magdadala ito ng bagong kumpiyansa at inspirasyon sa buong koponan. Tandaan natin, marami ang nangamba na baka matapos na ang international career ni Kai dahil sa kanyang ACL injury. Pero ngayon, nakabalik siya ng mas malakas at mas versatile kaysa dati. Ang ganitong klase ng storya ay nagbibigay ng matinding moral boost, hindi lang para sa kanyang teammates, kundi para sa milyong-milyong fans ng Gilas. Ka-Express, malinaw, hindi lang basta comeback ang dala ni Kai, ito ay game changer para sa Gilas. At kung sakaling mag-click ang sistema, maaaring ito na ang sandata natin para tuluyang makipagsabayan at manalo laban sa pinakamalalakas sa Asia at Oceania. At ang tanong, magiging sapat kaya ang transformation ni Kai para ibigay sa atin ang pinaka-inaasam na FIBA Asia Cup Championship? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.